Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Pangulong Bongbong Marcos at ito si Digong, na kung saan si Digong, naaalala nyo mga kababayan, nung nakaraan nasa Hong Kong ho ito. Bumiyahe papuntang Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, hindi naman ho nakikitaan na may mga sakit or may mga karamdaman. Isipin niyo pagdating ho doon sa Hong Kong, tayo sa entablado snappy. Mura dito, mura doon, banta dito, banta doon. Ito na, bumalik na ng Pilipinas. Pagbalik ko ng Pilipinas, abay, sabi ni Bongo marami raw sakit. Matindi, ano? Isipin mo, bit-bit pa ni Bongo yung doktor. Ewan ko, mukha ba, doktor ba yun? Mukha ba? Bit-bit ni Bongo yung doktor. At check upin daw itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nating presidente, siya kasama ang palad. Check upin daw dahil mag-8 years old na raw yan ngayong Marso. Tapos, marami raw sakit. Marami raw nararamdaman. Yun naman pala, ba't binyahin nyo pa sa Hong Kong? Ba't sinaman nyo pa? Tapos, saan ka makakakita ng maraming sakit, maraming nararamdaman, nagmumura pa. Ang alam ko kasi, pag may sakit, marami nang nararamdaman, kadalasan nagpapakabait yan, di ba? Di ba? Kapag nga gumaling na yan, kapag salbahin na, balik ugali na naman sa kanya dati, sasabihin, magaling na to, wala nang sakit to. Iba na ugali, bumalik na di ba? Hindi naman ho nakikitaan si dating Pangulong Duterte nung nasa Hong Kong kasi mura dito, mura doon. Ngayon pagbalik dito sasabihin may sakit na raw. Tagtad na raw ng sakit. Sipin mo nung nasa Hong Kong, mura dito, mura doon. Tapos pagdating sa Pilipinas, may sakit na. Natatandaan niyo mga kababayan yung mga nakaraang politiko na kung saan mga inaasunto, naaaresto, nakukulong about sa mga graft and corruption. Kadalasan ho, nawi-wheelchair. Ito naman sino pa to? Si Zulaika Lopez naman, yung chief of staff yata ni BP Inday Duterte, yung girlfriend niya. Girlfriend niya. Yung ito kasi si Ramon Tulfo, sabi shota daw na-wheelchair din. 'Di ba? Na-wheelchair din yun sa doon sa isang hospital. Sa Veterans Hospital. Ito naman si Gloria, si GMA. Di ba na wheelchair ito? Hindi lang wheelchair na meron pang nilagay na brace sa neck niya, sa leeg niya. Ito naman si Digong, hindi nagpa-wheelchair. Wow, lakas na. Snappy si Digong, lakas mo hindi nagpa-wheelchair. Ang ginawa niya naman technique, hindi siya nagpa-wheelchair. Hindi rin siya nagpalagay ng neck brace sa leeg. Siyempre, neck brace sa leeg. Ang lagay neck brace sa ilong. Ang ginawa niya namang technique, abay, nagpalagay ng oxygen. Nagpalagay ng oxygen. Na siguro, para makita, or madesisyon na nadalhin sa hospital, at yung kanyang pag-aresto sa kanya ay maantala at yung pagbiyahe papunta sa kanyang Netherlands, bansang Netherlands, nandun yung ICC, sa dahig, maantala rin. O hindi rin matuloy. Kaya siguro binulungan siya na, magsakit-sakitan ka. Para maantala yung pag-aresto sa'yo, ma-hospital arrest ka, tapos di ka na matuloy sa dahig. Habang hinihintay natin yung labas ng korte, sa Korte Suprema about TRO. Kasi may isinampa silang TRO itong isa sa mga abogado niya, ito si Attorney Torion, yung dating abogado ni Kibuloy, may-ari ho ng kaluluwa ng mga DD shit. May nagfile sila Nagfile sila ng TRO sa Korte Suprema para hindi madala si Digong sa dahig sa Netherlands. Kaya siguro lahat ng technique para ma-delay ang pagbiyahe ginawa nila. Ang problema sa kasamaang palad, hanggang sa mailapad si Digong, mailipad sa dahig sa Netherlands,
eh hindi ho naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Kasi hapon na nakapag-file, hindi na pwedeng mabilisan maglabas yun. Siyempre, bubuisiin nyo, re-reviewin lahat. Eh naglabas ho yata kinabukasan na. Eh si Digong nasa Dubai na. Maloko na! Eh ngayon, may mga ginagawa pa rin silang hakbang pag-file para si Digong mabalik dito. Eh paano pag may nalabas ang Korte Suprema talaga na ibalik si Digong? Paano kung hindi kilalanin ng ICC? Sabihin, ay wala na kayong jurisdiction, di ba? Di ba wala na kaming jurisdiction dito? Eh ba't pa namin kikilalanin yung mga TRO nyo para mapauwi yung presidente nyo dati? Balik tayo. Konting ano lang yon, konting segue na issue lang yon. Nagpakita ho sila ng ganito. Eh, ang problema, mga kababayan, may nakapansin sa social media na kung saan, merong nakapasok ng oxygen sa ilong ni Digong, pero hindi naman yata umaandar doon sa switch, hindi naman yata. Kaloko na! Ano ito? Siguro, iniisip nila, siguro, baka lang, na sige ilagay lang natin tong sa ilong mo tong oxygen pero hindi natin pwede sindihan kasi baka makasama sa health mo kasi hindi mo naman kailangan ng oxygen tapos sisindihan yan mamaya lumobo ka bigla. Baka mamaya lumobo ka bigla kaya siguro ang ginawa na lang nila yung oxygen pinasok sa ilong tapos hindi naman nakasaksak hindi naman naka-switch or hindi naman naka ano mismo yung main na hose marami yung mga nakapansin at malamang ito si Pangulong Bongbong, hindi rin ho naniwala na ganito ang kalagayan may sakit si Digong at kailangan ho ng oxygen. Kasi remember, naaalala ninyo, si Digong mahilig mag-joke-joke, di ba? Gusto nyo ngayon, paniwalaan namin yung joke-joke ni Digong. Siguro sabi ni Pangulong Bongbong, di na ako naniniwala dyan, joke lang yan. Di ba? Parang di na kayo nasanay kay Tatay Digong. Wala naman talaga sakit yan. Joke-joke lang yan. Parang di na kayo nasanay kay Tatay Digong. Ang tagal natin siya nakasama bilang presidente. O ngayon, paniniwalaan na namin yun. Hindi kami naniniwala. Joke-joke lang yan na may sakit si Digong. Siguro to si Pangulong Bongbong, hindi nyo masisisi kung ba't di na naniniwala. Diba? Kasi lagi ang gusto nyong ipasok sa utak namin, joke-joke lang si Digong eh. Joke-joke lang yung mga sinasabi niya, joke-joke lang yung mga ginagawa niya. Ano sabi dito? Nag-viral online ng isang video kung saan napansin ng netizen na malamang ito mga nurse ito. Itong mga netizen ito. May alam sa medical. Sa mga medical operation. Nag-viral online ng isang video kung saan napansin ng netizen na hindi nakakabit ang oxygen tube ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang nasa kustudiya ng mga otoridad. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng samot-saring reaksyon sa social media. May ilang nagsabi na ito ay maaring simpleng pagkakamali lamang habang may iba naman ay nagdududa na ito ay bahagi ng isang estratehiya upang makuha ang simpatya ng publiko. Kasama na yun, simpatya ng publiko. At pangalawa, malamang sa alamang, dinidelay nga nila. Gusto nila magtagal doon sa area. Hintayin yung labas ng TRO, nagbabaka sa ali sila, na alam mo yon ilabas ng Korte Suprema na i-granted yung request nilang TRO na si Digong hindi madala doon sa Netherlands, doon sa ICC court, na kung saan wala na raw jurisdiction dito ang ICC. Kaya tinatagalan nila. Kaya nga diba doon si Torion halos maging estatwa na doon sa gate ng Korte Suprema. Halos doon na halos doon na yata umibak doon siya. Ayaw na talaga umalis doon sa gate. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Duterte o sa mga otoridad na hinggil sa issue. Patuloy na binabantayan ng publiko ang mga susunod na kaganapan kaugnay ng kontrobersyal na ito. Ayan mga kababayan. Malamang, galing umaharte rin no? Ngayon, kung hindi na naniniwala ang taong bayan, especially ang administrasyong Marcos, especially si Pangulong Bongbong Marcos, sa mga ganitong nakikita na kung saan si Digong ay meron daw karamdaman, kailangan paluin ng oxygen, kailangan lagyan ng oxygen, kasalanan nyo yan kung hindi na rin naniniwala ang taong bayan, pati si Pangulong Bongbong.
Eh, mahilig mag-joke, di ba? Mahilig mag-joke, di ba? Oh. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantala ang inyong lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.